let's first talk about the SALNs that were released by the senators. Do you believe them? No. But Bakit po? especially the SALN of Senator Jesus Cordero, diba? Because when they were released, you can see that, do you really believe that Senator Jesus Cordero is the poorest senator among all the senators, declaring a net worth of 18 million, that he's even poorer than Senator Risa Hontiveros? That's one. And then you have to compare yung SALN that he declared to his lifestyle. Diba, we've seen in social media the gifts that he gave his wife. A very complete example of this is the ring that he gave her during her birthday. Diba? And people are researching how much is the real value of this ring. And you can see online that some are saying it's as much as $1 million. Diba? So, if he can give a gift of $1 million, do you really believe that he's only worth 18 million pesos? So it's kind of a joke. And then if you look at the declaration of assets, diba? Although I think he divided it into 6 because the properties are co-owned, do you really believe that his house is only worth 3 million? Diba? But people will ask, saan yung 3 million na residential house na yan will also buy? The agricultural property. Yan guys, no? Naniniwala kayo niyan sa mga politician dyan sa atin. Grabe ang kayo lang pinagluloko dyan. Tayong bayan lang pinagluloko dyan ng mga hayop na yun, ng mga crooks na yan. Ang gagaling nila magsalita dahil siyempre yan ang mga magaling mga kurap. Wala, hindi na yan sinasanto dapat. Bakit dyan sa Pilipinas nakukulong ang magnanakaw ng mga losyon? Tapos yung mga totoong nagnakaw ng bilyon-bilyon, lotion lang yan, nakukulong ha. Pero yung nagnakaw ng bilyon, grabe. Hindi nakukulong. So, Kasi nga po, maniwala kayo sa mga politician dyan sa atin. Kaya, ang tagal ko nang nagiging po ba dapat ang tagabayad ng buwis dyan sa Pilipinas. So, when I saw the list, I'm working abroad since I'm 18 years old. first-term senator declared he and his wife. Ang gagaling lang nilang ano, wala nang pag-asa ng Pilipinas. Lalo na yan si Escudero. Yan, yung mga, alam nyo naman yung mga politicians yan. Kahit dito sa North America, mga puti, sabi nila, yung leader dan, you know, that the father, that what is the history of that. Nakatira sa Forbes Park, nakatira See? sa Dasmariñas Village, and yet, ang nakadeclare sa kanila is within the 80 to parang 60 million range. Parang lalabas. Kuha lang natin ng base guys, no? Yung sinasabi ko sa inyo, yung ano lang, yung kagawad lang dyan sa Pilipinas, yung mga barangay officials, I think, yeah, politician na rin yan, di ba? Kaysa dito sa Canada, councilor, mayor, yan lang, wala na mga congressman, wala na yung mga daming binabayaran dyan sa Pilipinas, pinapasahuran. Puro korap yan. Alam kong korap yan. Dito, wala nga silang bodyguard. Walang mga mayor, walang bodyguard. Naglalakad sila, mga may-ari ng mga ano, walang mga bodyguard yan, mga mayayaman dito, walang mga bodyguard. Sila lang. Dahil safe sila dito. At saka hindi sila mga busing na busing. Kasi, dyan sa atin, ultimo pa lang, ang dami na puro hari na sa atin. Alam mo, sa totoo lang, ang daming mga hari dyan sa Pilipinas. Ang daming mga busing dyan sa Pilipinas. Ang daming ayun, mga crocodile nga. Sa madaling salita. Kasi maliit pa lang na ano. Akala mo mga ano na eh. Parang sino na, di ba? Kasi dito sa amin, sa Canada, maano mo dito sa North America, lalo na sa US din, mag-election kami dito, walang bawal yung mga bigay ng ano, at saka walang mga bodyguard, walang ano,
walang daming chichibaritsi, walang walang bigay-bigay ng mga candy, wala yan, wala. At saka, sila ang mahiya sa iyo, hindi ang taong bayan mahiya sa politician. Dahil pagdating ng panahon kung may mga crop, talagang automatic kulong sila. Si Trudeau, nag-resign na nga yung Prime Minister namin dito. So, dyan sa atin, mapag-usapan natin tong, tingnan nyo yun si Escudero. Pinsan ni si Escudero, kakilala ko, andito naging katrabaho. First cousin niya. Yan, mga kurap yan sila. Yes, yan ang mga, yan sila Estrada, alam nyo naman yan. Eh, ginagawa lang nilang business kasi ng politika eh. At saka, yun na nga lang, ang masasabi ko lang is, Mayaman pa ako sa kanila. oh, Ano ba ang dapat tingnan mo. declare? Paano ba Kung magnanakaw nga lang ng lotion, di ba? Yun ang ibig ko sabihin. Nakulong, pero sila, milyones na, hindi pa. Ang dami pang mga ano. Yes eh. Piñas Village? And yet, ang nakadeclare sa kanila is within the 80 to parang 60 million range. Parang lalabas mas mayaman pa ako sa kanila. Ano ba yung gano'n? Ano ba ang dapat na pag-declare? Paano ba dapat ilagay? Grabe talaga sa kaya, ang nagsasuffer yung mga tao. Hayop talaga yung mga ano dyan. Grabe no? Nakakasula ako. Kasi ako di ako mahilig ano sa Pilipinas dahil nandito ako. Pero ngayon, nabalitaan ko yung ganyan. Wow, isa rin to. Isa rin. Nakakahiya ang ano nila. Grabe na. Ang kawawang-kawawa yung bayan. Ang bayan na. Wala na, ginagawa lang kasi nilang negosyo na yung politika eh. At saka, siyempre, protection din nila sa sarili nilang interes. Yan si Duterte talagang mahal niya yung bayan. Kaya ni Trump, mahal niya yung buong Amerika. Kaya, powerful na si Trump dahil businessman siya. Ano guys, lula dyan sa Pilipinas.